Oh. Anong nangyari? Wala. Ang hanggang ngayon, nandiyan pa rin sa restitution. Hayop talaga tong putang ina Blue Rainbow Committee na to. Wala talagang, wala na namang ano. O, wala na namang nangyari. O, ito na lang. O, isa pa. Yung dalawang testigo po, dalawang testigo na koneksyon sa Discayas pagbili ng bahay ng Romualdez. Anong kinalaman nito putang ina to? Ay, nako, Ping Lacson. Anong kinalaman ng pagbili ng bahay ni Romualdez sa South Forbes Park? Alam naman natin ng mga bahay niya yan. So, ang sinasabi lang, konektado lang yung Diskaya sa Romualdez. Utsang inang yan. O, tapos, anong mangyayari pagka ganun? Makakasuhan na ba si Romualdez? Anak ng tinapay naman talaga. Sige nga, ano to? Good afternoon po. Do we have their real names? Nandiyan naman sa invitation. Thank you. Okay, so we are working for our boss, Rico Ocampo, who was the previous tenant of 30 Tamarind at Forbes Park. 30 Tamarind, South Forbes. South Forbes, Yeah. sir. Kayo yung mga staff ni Mr. Rico Ocampo. Kami po, yes po, office staff po ni Yeah. Sir. Na siya yung tenant doon sa bahay na naibenta noong April 2023. Go ahead. That is Continue. correct, Your Honor. And then, during that time, January 29, we were CC'd sa email sa boss namin that we are being evicted January 31 at 3 p.m. Dapat nakalabas na kami ng place. Unfortunately, sa sobrang dami po ng gamit, we weren't able to comply with our deadline. So we have asked TJ Conti, who is the broker from Turnkey Properties. Nakipag-coordinate po kami to have an extension. And we were given until February 3, I think. That was already 2024 po. And eventually you were evicted. And who informed you that you were being evicted? We were informed by our boss po. It was parang email po ng law firm. And then sinisi po kami ng boss namin for us to be aware that we have to leave the place by January 31, 2024 at 3 p.m. Yeah, I was able to talk to your boss, si Mr. Rico Ocampo. And he made mention na meron kayong nakaharap nung you were forcibly being pushed out of the residence. Nabanggit niya si Carla Diskaya. Would you confirm that? That was February 1 po. Yeah. TJ Conti, he introduced us to the contractor, but he didn't mention the name. Yeah. But how did you know that that contractor being referred to by TJ Conti is actually Mr. Diskaya? Well, actually, sir, we already mentioned to our boss nung lumabas yung mukha po ni Mr. Diskaya. Nasabi ko, kamukha Saan lumabas ang sa mukha? TV po, when the flood control project is being brought up na. During the hearings? Yes, during the hearings. Okay, so sabi ko sa boss ko, sorry Yeah. about that. Sabi ko po sa boss ko, tsaka sa colleague ko, tingnan nyo nga, ma'am, tingnan mo pong maigi itong mukha na to. Hindi ba ito yung contractor na pinakilala sa atin ni TJ Conti? And then we both agreed na siya nga. And he was physically there? He was physically there. How long did you talk to Mr. Diskaya? It's less than 5 minutes po, pero kasi natandaan namin siya because he was the one manning the people na sinabihan pa na tulungan kami para mapabilis yung pag-move out namin. Kindly narrate the conversation that took place between you and Mr. Diskaya at that point in time. Okay, during February 1 po, it was just a short introduction by TJ Conti. He mentioned that he is the contractor. And then February 2, medyo nagtagal po kasi nakiusap na nga kami na we really cannot matanggal lahat ng mga Ang gulo talaga. Tanginaping. Ano bang ginagawa ng hearing mo? Hayop na yan. So, itong buong istorya na to, umikot sa si Curly Diskaya ang kumbaga, pinaalis tong mga ito doon sa lugar dahil pagmamayari na daw yon o nabili na ni Romualdez. At itong Curly Diskaya, yung nag-process o nag-asikaso noong siguro pag settle nitong property na to. Anong bago rito? Alam naman natin na maraming bahay si Romualdez sa Sinabi na nga ni Toby Chanko yan ilang bahay ba sa Forbes Park ang gusto ninyo? 'Di ba? May balita na nga na 12 yung property niya diyan Anong gusto niyo mangyari dito? Sinasabi niyo na si Diskaya at si Romualdez konektado nga.
Di ba, ano nga yan kontraktor nga ng mga Marcos yan sa sa Ilocos Norte. Diyos ko naman, konektado yan. Si mga Diskaya nga yung mga Diskaya nga yung pinatakbo ni Bongbong Marcos sa Pasig, mga tao niya yan Walang yan. Anong gusto niyo patunayan dito na konektado si Diskaya kay Romualdez? Konektado nga. Kung ang gusto namin dito, ano ang kinalaman, malaman ko anong kinalaman ni Romualdez sa mga proyekto Ghost Project ng tinapay talaga. Kung ano-ano na yung mga pinagtatatanong, Diyos ko po, nasayang talaga ang oras natin dito. Hay, nako, ituloy na lang natin to sa susunod na vlog. Maraming salamat mga bossing. Mabuhay kayo. Kita-kits tayo ulit sa susunod na vlog. Follow, subscribe, share ninyo lahat ng mga videos natin. Okay? Suot ko yung t-shirt ni Sir Jack. Solid na solid. Ganda ng quality. Parang Balateros. Laging quality vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng